kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Gaano man katindi ang pagsubok na dumating sa ating buhay, hanggat may naniniwala sa ating na kaya nating magtagumpay, hindi tayo basta-basta susuko, di ba? Hello mga kabahagi and kawan! It's another beautiful Saturday and welcome to Sports Minded Season 2. My name is Kathy G. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama para pag-usapan at maibahagi ang kwento ng ating mga iniidolong atleta. Gaano man ba kahirap ang kanilang pinagdadaanan para makapagbigay ng karangalan sa ating bansa? Yan ang ating aalamin sa ating guest for today. Alam nyo yung ating guest ngayon na hindi na bago ang kanyang pangalan pagdating sa pambato natin sa international competition. Kaya naman, we are so happy na makakasama at makakakwentuhan natin siya ngayon ha. 'Di ba mga kabahagi at kawan? Kaya nako, dyan lang kayo. I don't know if sa inyo, ilan sa inyo ay nakapanood na nung kanyang his story. Ayan ha, napanood nyo ba yung kanyang story na feature na rin yan sa TV? Kaya nako, I'm pretty sure mag-e-enjoy tayo sa ating kwentuhan sa ating guest for today. But before that, tayo po'y napapakinggan muna sa lahat ng Radyo Pilipino stations nationwide. Ganun din po sa 1FM. You may also visit www.radiopilipino.com or www.1fm.ph. Ayan, you may text in also sa 0968-898-2503. You guys excited? Bago kayo ma-excite, eto muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Dito pa lang sa ibibigay ko na One for the Books, mga kabahagit kawan, magkaka-idea na kayo, 'di ba? Alam mo, bukod sa basketball, isa pa to sa talaga namang nagpapatigil ng pasada, napapatahimik ang mga tao pag mayroong laban ang sino mang pambato natin. Kaya alam nyo ba na ang sports na boxing ay hindi talaga boxing ang tawag, kung hindi pugilism. Yan na ang ibig sabihin ay practice at skill sa panununtok gamit ang kamao. Yan ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books.
noong pa pala mahilig na makipagsuntukan ang mga unang tao dahil alam nyo ba na unang naimbento ang boxing noong panahon pa ng ancient Greece at naging parte ng Olympic Games noong 688 BC. Ganun katindi at ganun nakatagal ang pakikipagboxingan. Another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Eto pa, hindi pa natatapos dyan dahil pag narinig natin ang kanyang pangalan, ting 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 ting. Parang sa ano lang to sa Chinese Alam nyo ba na si former Senator Manny Pacquiao lang ang may record na 8th Division World Champion sa history ng professional boxing. At yan ang ating one for the books. Sports-minded. Sports-minded. And this time, introduce ko na po sa inyo ang ating guest for today. Siya lang naman po ay professional Filipino amateur boxer. Nanalo lang siya ng first boxing match at the age of 7 and used his winnings to buy rice for his family. He made his Olympic debut and won silver medal in the flyweight division at the 2020 Summer Olympics in Tokyo, Japan. At ito naman ang kanyang mga highlights. Ito, 'di ba? Siya lang naman ay silver medalist noong 2020 sa Tokyo in the flyweight category. Yan yung Olympic Games niya. Sa Asian Games naman ay bronze medal siya noong 2018 sa Jakarta in the flyweight category. Silver medal ng 2023. Asian Championship gold medal 2022 sa Amman in the bantamweight category. Southeast Asian Games, gold medal doon noong 2020. And Southeast Asian Games, 2 gintong medalya lang naman 2023 sa Cambodia bantamweight category and gintong medalya ulit noong 2019. Siyempre, in flyweight category dito yan sa Pilipinas. Nako, mga kabahagit kawan, alamin na natin ang kwento niya. Paano siya nagsimula? Bakit ba? At sa murang edad niya ay napasok agad siya sa mundo ng boxing. Ayan, alam niyo, hindi na rin bago sa akin ang boxing Dati na rin ako hindi ako dati naging boxingero because I also cover boxing. Ayan, I once a ringside reporter. Taray, ringside din ako kala nyo. Anyway, so eto na mga kabahagit kawan. Let's all welcome ang ating boxer champion, Mr. Carlo Paalam. Hi, Carlo! Hello, magandang araw sa'yo. Kamusta ka? Ito naman po. Ayun, oo. Ano ba? Meron pa bang hangover ng Wala naman. ng laban? Wala naman po. Wala Busy na. lang. Busy lang talaga. Uy, thank you Ngayon pala nagpapasalamat na kami sa iyo, Carlo, sa pagbigay mo ng time sa amin. I know kung gaano ka ka-busy sa training and of course, siyempre yung mga pinagdaanan yung mga pagpa-practice. Carlo, kwentuhan mo naman kami. From where your family and ilan kayong magkakapatid? Kami po, 8 kami na magkapatid po. Sa pang-last po, pangatlo ako na panganay po. So, buhay po namin talaga ay siyempre, wala kaming permanent na bahay po before po. Okay. So, wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling lupa. So, doon po kami nagtira dati sa Balingwan po. Ang anak po ako sa Talakag Bukid noon, lumipat po kami sa Balingwan po, Misamis Oriental. Hanggang lumipat po kami ng CDO, Cagayan de Oro po. So, you were sa Cagayan ka ngayon? Yes po, sa Cagayan po. Ano pinagkakaabalahan mo nung bata ka, Carlos? Mahilig ka ba sa boxing nun? Hindi po ako talaga hindi ako mahilig sa boxing talaga po kasi hindi ko pa alam yung paano ganyan po. Kasi hirap din kasi namin dati po . So nag-aaral po ako dati that time sa grade 1 po sa Balingwan. So doon ko na-discover po yung boxing kasi may postahan doon na lang po. Manalo ka, bigyan ka ng coke po. Ng metro, ganun. Pag nanalo ka, bibigyan ka. Grade 1 ka nun. So, nung naisip mo yung grade 1, sasali na ako dito para magkaroon kami ng soft drinks. Ganun ba? Ganun po. Kasi ako makabili po so wala kami pera po Yan po. Oo. So, sumali ka sa boxing at the park at the age of 7, Carlo. Tapos nanalo ka. Anong ginawa mo dun sa panalo mo?
Yung pagpunta na namin po, paglipat na namin ng Cagayan de Oro po, doon ko na ano po, kasi nangalakal ako dati yung bata pa po ako eh. So bago ka maging boxer, bago ka mapunta dito sa mundo ng boxing, nangangalakal ka noon? Oo. Yes po. Nangalakal po ko ng edad ko yata. Ganun po, mga 7 or 8, ganun po. Okay. Hanggang, kasi pinalayas po kami sa bahay namin eh. Sariling bahay namin, pinalayas kami po. Iwan, hindi ko na alam po yung anong story po talaga. Pinalayas kami sa sarili naming bahay po. Pinalayas kami ng kamag-anak ng mama ko. So paano kayo? Kayo magkakapatid lahat yon with your mom na pinaalis dun sa bahay? Hindi po kasi kami po, broken family po ako eh. Okay. Iniwan po kami ng mama ko po before papa lang namin sa kalula ko po yung nag-alaga talaga po. Pinalagaan din po kami ng mama ko pero iniwan din kami niya po. Tapos yun po, hanggang sa Olympics po, bumalik si mama. So thankful po ako kahit ganun si mama po, at least nakita ko pa rin si mama ngayon. Kasama ko pa rin po. So, kahit anong kasalanan ng mama mo pa rin po eh. Exactly. Totoo naman yun. Pero balikan natin, Carlo. You said na umalis yung mother mo, ang naiwan lang sa'yo is your dad. Yes. Palaki sa'yo yung dad and lolo mo. Doon sa inyo ng magkakapatid lahat yun. Lola ko po. Lola. So, kamusta yun? Siyempre, ikaw ba tumayo as breadwinner doon sa inyong magkakapatid nung pag-iwan sa inyo? Lahat naman kami po. Kasi nagwalay-walay po kami. Okay. Nagsasiling sikap po kami lahat. So, hindi namin, kahit po ako, hindi namin alam yung ugali namin ng kapatid po kasi naghiwalay po. Edad po ako ng 8. Hindi na po sa bahay nakatira po eh. Kahit saan na po na bahay na ako nakatira po. Palaboy-laboy ka na lang. Ganun na nangyari. Ano kayo, Carlo? Puro ba kayo boys or may babae din? 4 na babae, 4 na lalaki po. 8 na babae, 4 na lalaki. Wow. Tapos nagkahiwa-hiwalay kayo. Tapos yun nga, sino ang naging inspiration mo? Sino yung nag-motivate sa'yo para mapunta dito sa boxing? Yung coach ko po dati po na si Stremos po. Kasi yung anak niya po nagbo-boxing that time po eh. Kasi kapitbahay namin. So ayaw ko talaga mag-boxing po eh. Gusto ko mangalakal kasi mabugbog po ako eh. Tinitignan ka po. Natakot ka. Siyempre ba? Ayoko nga mabugbog. Siyempre yung burang edad mo na yun. Tapos isasabak ka sa boxing, bubugbugin ka yung mukha mo, yung katawan mo, diba? So ayaw mo. Pero paano ka napilit? Paano ka napasama? Kasi it says here at the age of 7 nga, lumabang ka. Sumabak ka dun sa boxing sa park, tama? Yes po. Oo. Anong ginawa? Kasi po, pinatira po kami ng bahay dati kasi pumunta kami ng Cagayan de Oro po, wala kaming bahay po eh. Mm-hmm. So, nakitira lang po kami sa Tangkalan ng Baboy po. So, doon kami magkapatid, siksikan po kami. Saan? So, saan kayo nakatira? Sa Tangkalan ng Baboy po. Ano yung Tangkalan ng Baboy? Parang tirahan ng baboy? Kulungan ng baboy po, yes po. Really? Ganun ka katindi yung pinagdaanan mo, Carlo? Tapos, doon ko na-realize po na ipahahon ko sila papa na sa kahirapan yung mga kapatid ko po, ganun po. Kahit hindi naman gaano po, tapos makakain kami sa 3 araw po, sa beses po. Kasi hindi kami makain na 3 beses sa isang araw po eh. Orang umaga lang, ganun po. Sa tanghali, maghanap pa kami pa kakainin namin, ganun po. So, doon ko na-decide po na gusto ko maangat sila. Gusto ko makakain sila ng gusto nila makain, ganun po. So, doon ko na-realize po talaga na gusto ko pursige po sa sarili ko po. So, na tumayo sa akin mga papo, ganun po. So, ibig sabihin yung kahirapan ng buhay, ang isa sa nag-serve sa'yo or isa sa mga nag-motivate sa'yo kung bakit ka nag-pursue na eto ka ngayon, diba? Carlo Paalam. Yun nga, going back, doon sa na lumaban ka. So, yun na yung nagsimula, nung lumaban ka sa park, nung 7 years old ka at nanalo ka? Yes po, kasi yung nanalo po ako ng pinakauna noon, binili ko ng bigas po. So, hindi alam nila papa po, nagbaboxing po ako. Kasi alam lang nila, nangalakal ako po eh. Mm-hmm. So, hindi ko sabi po, baka pagalitan po ako, ganun. Mm-hmm. Baka buti wala kang mga pasa-pasa or whatever nung lumaba ka. Kasi bata mo, 7 years old. Sinasabi ko lang po na na dulas, ganun po. Yung sasabi po talaga. Hanggang nakita ni Papa na naglaro po ako sa Ampi po dito po, Boxing the Party sa Cagayan de Oro po. Hanggang may paalam naglaro doon So, hindi siya niwala kasi wala namang boxer sa amin eh. Yeah.
So, siya nandun mismo. ako sa, yes po, nandun na po ako sa taas ng ring po. So, wala na siyang magawa kasi nakita niya po ako eh. Nagulat takot po ako baka pag-uwi ng bahay, pagalitan ako. Ganun po. Hindi na. Hindi ka na niya pinagalitan. Nung napanood ka niya na lumalaban dun sa ring, 7 years old ka nun, right? 7 to 8 years old ka nun. Ganun po, ganun yung edad Oo, ko nung po. lumalabang ka dun, wala na, parang hinayaan ka na lang niya. After mong manalo nung 7 years old ka, Carlo, nagsunod-sunod na ba yung pagbaboxing mo nun sa pagsali sa competition? And paano Yes ka po. na-discover into, higher na boxing? Kasi ganito kasi po yung boxing in the park dito sa Cagayan de Oro po kasi sino yung mga magaling po yung kinukuha. So libre pagkain, si Mayor Moreno po, yung mayor dati, ex-mayor po. So Okay. kinukuha po, libre pagkain, libre tulugan, libre pag-aaral. So nagpursige po ako na makapasok sana ganun po ako, makapasok po ako, ganun. Hanggang yun nga po, tinulungan po ako ng coach ng si Coach Trimos na makapasok doon po. Hanggang dumating din si Coach Pamisa po, yung coach ko dati. Ngayon, na lead coach dito po. Na tinulungan din niya po ako, na parang libre ka ng pagkain ganito. So, doon po, na-encourage po ako talaga. Oo, kasi libre na lahat, 'di ba? Tapos magti-train ka pa. So yun na yung naging parang encouragement sa na teka, kailangan ko sasali na ako dito. Eto na ito 'di ba? Noong 2013, nag-join ka sa Philippine team and doon na nag-start na rin yung pag-compete mo sa international, Carlo, 'di ba? Yes, Mahirap ba? Kamusta yung training? Siyempre, bago ka, bata ka pa. Papaano ka nag-adjust? Kasi po, hindi ko na inisip. Sanay na po ako na malayo sa pamilya po eh. Kasi yun nga po, nasanay po ako sa Cagayan de Oro na yun nga. Hindi kami magkasama ng parents ko, ganun po. So, pag nasanay po ako, uuwi ako. Ganito ako po, uuwi pa ba ako noon na wala akong mabigay din. So, dito lang ako kasi may allowance pa kami, may bibigay pa ako. May itabi ako para sa kanila. Ganun po yung mindset ko po, hindi ko inisip. Sobrang pagod talaga po. Kasi, pag-start ko ng boxing po, dati nangalaka lang po ako eh. So, pag-start ko ng boxing po, sobrang hirap po talaga na kasi wala po, hindi ako huminto ng boxing po, street po eh. Nag-start ng boxing 8 hanggang ngayon po. Yun, so, doon ko na po talaga na thankful po din po ako kasi siguro na mga tao din na naniniwala din sa akin na ganito na pala, ganyan. Sobrang hirap talaga na biglang atleta po talaga. Sobrang hirap po talaga. Actually, nakita ko when I was covering boxing in Cebu, in Mandaue, Cebu, nakita ko yung pinagdadaanan, yung struggle ng mga boxers, and then bago sila tumungtong sa ring, 'di ba? Nung nalaman nga, you've mentioned na napanood ka na lang bigla ng father mo na nagbo-boxing na eh. Ang pagbo-boxing isa nga sa sport na delikado dahil buhay mo nakataya dyan 'di ba? Lalo na kapag nasobrang ka ng bugbog sa ulo mo. Yun yung medyo nagkakaroon na ng mga what we call this, sakit-sakit, 'di ba? Eventually pagtanda. Anong naging reaction niya nung pagbaba mo ng ring nung after na ng laban? Ano nang sinabi sa ng father mo nun? Tinanong ka ba niya na gusto mo na ba yan? Ganon? Yes, sinabi niya sa akin po na sa mga bibilin mo na kasi naglaro po ako na walang sapatos po sabi niya. Ooh. Sabi niya sa akin, hindi kita mabigyan ng ganyan sapatos o need mo ng suporta ng ganyan kasi wala din ako yung sweldo ko lang pang lang kapatid mo. So sinabi ko lang sa kanya po na wag na pa. Hanap po ako paraan, ganun po. Nung sinuportaran po nila ako, yun na po, dasal. Sabi ko, dasal lang tayo pa, ganun. Hanggang, yun nga po, hanggang nagtuloy-tuloy yung blessing sa akin po. Kasi sabi ko sa kanila po ni Papa na iahon ko sa kahirapan sila po, ganun po. Yun po talaga yung mindset at that time po eh. Hindi ko na para sa sarili ko, para sa kanila talaga yun that time po. So, yun po, ginawa ko yung best ko talaga para, kasi si Papa din po muntik na din, muntik na din sa mag-decide po na sa sarili na yung tawag niyo po, parang magsarili, parang ganun po. Yung mawala ba sa mundo, ganun po. Nag-isip siya ng ganun. Paano siya mabuhayin do kaming lahat. Kasi mayroon pa nag-aaral po sa amin eh. So, doon po, sinabi ko, Papa, na huwag mo na pag-asa. Gawin ko yung best ko, ganun ko po. Gawin ko sa kahirapan. Hanggang doon po, na-realize ni Papa ulit. Kasi, wala na po si Papa talaga eh. Yung parang may hopeless na siya. Kasi kung paano kayo bubuhayin na magkakapatid, 8 kayo magkakapatid at cargo niya kayo lahat. Tapos yun lang yung work niya is not enough para i-feed kayong magkakapatid. And good thing, ang nangyari, Carlo, you serve
your dad, you serve as inspiration to your dad or vice versa. Your dad serves an inspiration sa'yo dahil nung lumalaban ka, naghihirap, nakikita mo naghihirap kayong pamilya, ikaw ay na-inspired doon. Then yung tatay mo naman, nung sinabi mo yon na, huwag kang sumuko, tay, lalaban na tutulungan kita. Alam mo yun, ang ganda nung bond na pinakita mo dun sa father mo at the same time, yung father mo, hindi rin naman sumukot na niwala sa'yo, 'di ba? So, ang ganda nung pinakita nyo nun. Ano yung may pagkakataon ba, Carlo, na tinanong mo yung sarili mo kung para sa'yo ba talaga yung boxing? Yes po, kasi yung first ko naglaro po ako ng 2018 po sa 18 ba yun? 2014 ba yun? Mga ganun po sa Malaysia po. Kasi na-discourage po talaga ako eh. Yung na-down po talaga ako kasi first ko po sumali ng SEA Games po eh. Okay. Sige. So, malaking bagay. Pagsabi nga nila, pag may medal ka nito, makatulong ka na sa pamilya mo. Kasi, doon mo yung mag-improve yung allowance mo or may makuha ka ng malaking incentive. Ganun po. Mm-hmm. So, ako po, nangailangan po talaga ako. Gusto ko talaga matustusan yung pamilya ko talaga at that time. Kasi gusto ko kasi, yun nga po, kasi yun nga, yung pinaano namin. Kasi nangutang pa si Papa that time na bahay nun po eh. Mm-hmm. Ay, yung lupa. Nahulog-hulugan po, kinukuha sa sweldo niya every week, ganun po. Kinakaltasan si Papa, ganun. So gusto ko na, wala nang utang si Papa, ganun po. Ikaw nang bahala sa lahat, kumbaga. At hindi na ngayon mahirap ha, Carlo, hindi na ngayon mahirap yung para ibigay mo yung mga needs ng pamilya mo, yung needs ng tatay mo kahit na nasa malayo ka dahil may ML kwarta padala naman na pwede mong ibigay, di ba? At pwede mong pagpadalhan. Sports-minded. Sports-minded. Alam nyo, pag yung pinapakinggan natin from the very start of our conversation with Carlo, 'di ba? Yung struggle na at yung motivation niya para maiangat yung pamilya niya doon sa kahirapan, 'di ba? Nakaka-inspired, Carlo. Kasi 'di ba, yung hirap na pinagdaanan mo, you were telling us na nangangalakal ka, and yung nakakalungkot na part doon yung buong family ka, yung mga kapatid mo, ikaw, doon kayo nanirahan sa tirahan kasama ng mga baboy. Yun yung medyo sad, 'di ba? Pero hindi ka sinukuan ng loob. But still, yun yung pinanghawakan mo para ma-motivate ka at lumaban at umahon at bumangon at maging representative ng ating bansa. So we are very proud of you, Carlo, din sa iyong ginagawa na motivation. Carlo, eto, before we pause for a break, punta na tayo dito sa international competition. Paano ka naghahanda sa competition? May mga rituals ka ba na ginagawa or meron ka bang kinakain na eto, kailangan ko kainin to, eto ang kailangan kong isuot para swerte ako sa laban. Kasi di ba kung minsan yung gloves, yung meron bang mga dapat na ka dyan, pampaswerte? Ganon. Hindi po, sa training po talaga, saka disiplina po. Yung pinandaan ko, disiplina po. Kasi kung wala kang disiplina, wala rin po. Walang madadala yung mo po. Kahit sabihin natin, hingi ka ng Panginoon palagi, kung hindi ka rin kikilos po. Correct. Wala din po. Exactly. Wala rin po. So, nangingi ka ng God na ganun, gawin mo din trabaho mo. So, yung work it po, nandun po palagi. Yun talaga yung handa ka sa training, tsaka disiplina po. Yung ginagawa ko palagi pa naghahanda po sa laro. Tsaka yung sa distraction po, yun po. Nakikita ko kasi yun nga, medyo light ang kinakain. Siyempre, depende sa division na lalabanan mo, 'di ba? Bago ka sumabak sa laban. Ikaw ba, ano bang may specific food ka ba na kinakain kapag bago lumaban? Ako po kasi pag maglaban po ako hindi ako maraming kakainin, konti lang talaga po. So, hilig ako sa pag maglaro po, hilig ako sa sweet. Pag lang maglaro. May laban mismo po. Kakain po ng sweet. So mga chocolates, ganyan ang kinakain mo, pampa-hyper. Oh. Ayun, Carlo, mahirap din ba ang pagbaboxing lalo na kapag natatamaan na yung ulo, 'di ba? Dumating ba sa point na sumagi sa isip ko na I wanna give up? Nakuha ko naman nakuha ko na yun, nakalaban na ako, nakamedalya na ako. Dumating ka ba sa point na, teka, baka mamaya, katulad ng ibang mga boksingero noon, 'di ba? Tingnan mo na sila ngayon para nagkakaroon na ng problema sa kanilang ulo. Ikaw ba dumating ka sa point na gano'n? Naiisip mo ba yun? Yung ganyan po talaga, hindi maiwasan po na mag-isip ka ng ganyan po bilang isang atleta po. Kasi yung boxing talaga po, hindi talaga maiwasan na ganun yung
madisgrasya, ganun po. So, madali, yung minsan din po nga, na ano ko po yung madali lang sabihin sa mga tao na ano po yung ganyan, dahil silang mangusga bilang isang atleta, maglumaban sa ibabaw ng lona po. So, hindi na alam yung gaano pinaghirapan yung isang atleta po. Okay. Pag manalo po, dala namin bandera namin. Pag matalo po, idadahon ka po mo Pilipino. So, sobrang ano po, sobrang sakit din sa amin na po na kahit talo kami, ganun yung ginagawa sa amin po. Di na alam yung epekto sa amin po bilang isang atleta po. Speaking of So, that, may mga basher ka bang nababasa pa or naririnig? Sa amin po, normal talaga po, lablo na may pangalan ka na po. So, yun po, tinatawan lang namin mga ganun po. Kasi pag hindi na alam yung anong sports po yung anong Hirap, no? anong hirap ng isang atleta po . So, Exactly. yun. Yung iba kasing mga tao may malang, 'di ba? Hindi nila alam kung ano yung laro. I mean, 'di ba? Para lang alam nila yung laro na literal na game. I mean, na boxing for example or basketball, pero yung pinaka mga technicalities nun, hindi nila alam. Basta sila pag nanalo ka diyan, okay. Pag natalo ka, ay si who you o kaya naman ano ba naman yan, hindi naman ginalingan, 'di ba? So you don't mind na lang yung mga ganong bagay, which is okay. Oo, kasi kapag pinintindi mo pa yun, dadagdag pa yun sa iisipin mo 'di ba? Kailangan kapag nasa laban ka, focus ka. Yung ano naman sa epekto po, yung sinabi mo kanina po, ma'am. Di maiwasan po talaga po na isang maganyan, baka maganito po ako, disgrasya, ganun. Yun nga po yung plano ko sana po na makapasok sa Paris. Okay. Sana, sabi ko po, makapasok po ako sa Paris. Sana maginton ako, ganun po ako, siyempre may pamilya na rin po ako, ganun po, mag-focus ako sa work, ganun po, o maging coach, ganun. So hindi pa para sa akin. So sabi ko po, may one step pa pala para sa akin na gagawin ko pa yung trabaho, ganun po. Sobrang takot din talaga din po, lalo na may mga boxer na namamatay, ganun po. Kasi po sa akin talaga po training talaga at saka paramdaman yung sarili po. Kasi pag sabihin mo kahit nilagnat ka, may sakit ka, lalaban ka, ikaw mismo nagdadala sa taas ng ring po. Pwede naman takutin mo sarili mo na wag na lang, ganun po. Kasi hindi naman, kasi sa Pilipino po talaga, isang atleta na lalo na sa boxing po, sobrang tapang ng Pilipino po talaga. Kahit may sakit po, lumalaban po tayo. So, yun po yung way po . Kahit minsan po, May sabihin nararamdaman? natin. Yes po. Dumating ka ba sa point na ganun, Carlo, na may nararamdaman ka tapos may laban, may competition? Yes po, yung lagnat talaga po, di maiwasan yung lagnat na, So, yung sa ilalim yung lagnat po, yung hindi ka mainit sa labas. Pero nasa loob ang lagnat. Yes po. So, Yes paano yun? Siyempre, kahit paano medyo weak ka, hindi ka, mawawala ka sa wisyo. Paano Yun ka nga po, nag-concentrate? Inano ko lang po yung yung tansya ng galaw po, na hindi ka magtatapon ng mga malakas, yung makatama ka lang ng points, ganun po, yung tatapusin mo lang yung round, hindi ka maano po ba, yun po, iniisip ko to lagi. Kasi hindi maiwasan po kahit win ngayon, mayang gabi, biglang lagnatin ka, bukas laro mo, ganun po, di kasi makita din po bigla nung lagnat po ba, ganun po. Curious lang kami, Carlo, after the fight ba, meron kayong parang regular check-up, kayong mga boxers? Yes po. Yung ganun po. Kasi meron na talaga po BP, ganun kompleto lahat po Pero di din maiwasan po kasi pag umaga kasi bini-BP, pag weekend bini-BP po kami. Pag hapon laro po namin So may lagnat talaga na bibigla po lalo na sa klema. Pag gabi yung laro. Po. So, ano sinasabi ni coach kapag ganun? Sina-open mo ba kay coach na, Coach, teka, nilalagnat po ako paano tong laban? Minsan, yan talaga yung problema minsan sa mga atleta po Minsan din magsasabi, ganun po ba? So, ikaw hindi mo sinabi? Baka gawin, yes po, baka gawin dahilan, ganun. So, hindi naman maiwasan po So, gawin mo yung minsan nagsasabi po talaga kami na iba yung pakiramdam namin. So, yun na, sabihan na kami minsan na careful lang, ganun po. Carlo, dumating ba sa time na nagamit mo yung pagiging boksingero mo sa mga kalaban? Meron bang ganon? Na parang, na meron ka mga group of friends or alam mo yun, sa totoo na minsan, di ba, di maiwasan, may mga suntukan. May mga ganon ba? Dumating ka ba sa point na ganon? Mayroon po, yung wife ko po yung binastos po Yun lang po, na time po.
yun na time. Kasi takot po ako eh. Takot po ako magulo, ganun po. Oo. Yung wife ko lang po na, doon ko na-try po talaga. So, na-knockout mo. Wala naman po. Doon pala amin din po sila. So, Tulog ba? wala po ako. Kala ko, Wala na. kala ko isang suntok, knockout, tulog na kaagad ang kalaban eh. Ayun. Carlo, Wala sa, lang po. sa lahat ng nakalaban mo, anong bansa yung masasabi mo na nahirapan ka na nakalaban? At sino yung madali naman sa tingin mo? Halos naman lahat talaga po yung siguro sa sa Asia po, Uzbek sa Kazakhstan talaga. Halos naman lahat po magaling talaga. Pero sila yung pinaka pinakakilala po talaga na maraming mga magaling. Di naman sabihin natin na magaling din talaga po. So magaling din tayo. So yun po, dami din din magaling din po. Okay. Depende sa katawan mo yan po, yung condition ng katawan mo po. Meron bang point na like pagdating mo sa ring, tas syempre alam mo na kung sino yung kalaban mo, 'di ba? Yung weigh-in pa lang. Alam mo na parang alam mo yung katawan mo kaya ko 'to, matatalo ko 'to. May mga ganun bang mindset ka? Yes po, kinokontra ko yung palagi yung yung utak mo po. Kasi yung utak mo minsan po siya yung nagsasabi po matalo. Ito ganun po. Kontrahin mo talaga palagi yun na. Exactly. Wag, ako to Kontrolin mo talaga yung utak mo. Iyon talaga sa akin po. Kontrolin mo yung emotion mo po. Kasi pag talo ka na sa isip po, talo ka talaga. Di lalabas yung utak mo. Yes po. So dapat talagang may control ka sa utak. Kasi pag nanega ka na niyan, magdedire-diretso na yung negativity sa brain mo, diba? So dapat talagang naka-mindset ka lang. Carlo, paano kayo nagse-celebrate after the fight? Kasi yung mga nakausap ko mga boxers, after ng laban, ay naku, mega kain. Kasi before ng fight nyo, 'di ba? You have to maintain the weight, 'di ba? Ano yung food na kinakain lang bago ang laban? Ano naman yung after? Kinakain namin po adobo talaga po pagkatapos ng laban lahat po kasi yun talaga yung namin yung miss namin na pagkain lalo sa Pilipino po, adobo talaga po. Yes po, ganun po. Ano naman yung sinasabi ng pamilya mo at paano kayo nagse-celebrate pag umuwi na kayo dito sa Pilipinas after the competition, particularly kung nanalo ka? Magtipon-tipon po, kain, ganun po, usap-usap ng pagkain. Palagi may home eating pa ganun po. Celebration, ganun po. Kahit talo man o manalo po, ganun po. Sobrang swerte ko pa rin po kasi yun nga, yung wife ko po, pamilya nila po, sobrang supportive sa akin po. Dumating ako dito po. So, sobrang lalo na sa pamilya ko po. Oo. Din po. You've mentioned si wifey. Hindi ba dumating sa point na sinabihan ka na ni wife na tama na Carlo, baka hindi na maging maganda yan sa katawan mo eventually pagtanda mo? Sobrang din niya po sobrang caring niya talaga kasi minsan nga pag sumasakit katawan ko sabi niya baka yan na gusto niya magganito, tulong sa akin. Sabi ko, kasi gusto ko pa lumaban. So sinusuportahan na lang din niya ako po kasi wala din mag-away. Yun lang po, sabi niya take care lang palagi, alagaan yung katawan. Ganun po. Naiisip mo ba na eventually what age do you want to retire if ever? Siguro po pag na-qualify po ako talaga. Ma-qualify ako sa Paris. Ngayon. Yes po. Sana po. Yun yung ko po. Pag-pray natin yan. Kasi syempre, 'di ba? Wala namang imposible sa pagdarasal, Carlo And nakikita naman namin, napapanood naman namin yung mga laban mo talagang you're giving your best shot para makuha yung medalya. If hindi ka boksingero, Carlo, ano ka ngayon dapat? Hindi ko din alam ginagawa mo sa buhay ngayon? Siguro, hindi ko din alam sana ngayon. Kasi di din po ako nagbibisyo that time na bata po ako. Yung isip ko palagi, makatulong sa parents ko po Yan talaga po, yung makabigay ng pera sa kanila. Hindi ko alam din po. Kasi, dati kasi mga barkada din po ako nagbibisyo pero iwalay po talaga ako, hindi ko sumasama po Siguro, natano po ako ngayon siguro. Trabaho po. After the Paris Olympic or after this na syempre, yun ang isa sa mga hinahangad mo, do you plan na lang ba na after that, stop and magnegosyo na? Or you plan na parang, katulad na iba mga athletes, like Senator Manny Pacquiao, di ba, meron siyang camp na para sa mga boxers. Ikaw din ba, pinangarap mo na magkaroon ng ganon? Siyempre po, ma-share ko din yung talent ko po. Yun. Susunod po. Yun, ganun po. Sana. Saka focus sa work po soon. Ganun po. So, sa ngayon po, focus muna ako sa laro. Ganun po.
Anong klaseng fulfillment, Carlo, ang nararamdaman mo kapag nananalo ka? Sa akin po, parang normal na po eh. Yung pag manalo po ako, yun na po, parang ganito nakuha ko yung medal, ganyan. Pasalamat po rin ako, ganun po. Ganun lang kasi hindi po ako tumataas yung ano ko po, yung gold po ako, okay na to, ganyan. Hindi ako ganun po eh. So back to zero po din talaga ako. Kasi yun po talaga pinulook up ko yung saan ako galing po eh. Yung ano ko po eh. Ikaw ba, if ever na sinabi ng mga anak mo, Dad, gusto rin namin to be like you, papayagan mo ba sila, Carlo? Ano ipapayo mo sa kanila? Sabihin ko, wag pangit yung boxing sa akin. Kaya ko po, ayaw ko ma-experience talaga po. Ayaw ko ma-experience ng mga anak ko po siguro. Lalo na, may anak na ako ngayon po. So, hindi ko talaga po. Kasi ihirap talaga makita po. Lalo sa boxing talaga, sobrang hirap talaga. So, iba na lang, nak. Huwag na tong boxing, utang na loob. Alam ko na yung pinagdaanan dyan. And before we proceed to our slam book at we pause for a break, Carlo, siyempre, marami ang nag-a-aspire to be like you, lalo na yung mga nakarinig at nakakaalam ng story mo, Carlo, from mula nung pagkabata ka hanggang sa na-reach mo yung gintong medalya representing our country. What's your message dun sa mga aspiring to be like you? Ano lang po talaga, yung disiplina po, tsaka tiwala sa sarili po. At yun nga po, determination sa ugali, tsaka yung sa utak natin, kita yung mag-handle po. Hingin natin kay God, pero kailangan natin ng kilos po. Yun po talaga sa akin po. Yun, tsaka determinado ka sa lahat ng pasubok sa buhay. Huwag kang mga ng pag-asa. Kasi nandyan palagi yung, ano po yung hihilahin ka na, wag na, ganyan, dito ka lang. Hanggang sabihin natin, sa katulad sa akin, hindi naman tayo kapariya, pero baka may mga gusto na hindi para sa iyo, pero meron din para sa iyo na ibibigay para sa iyo. Ganun po. Tsaka tiwala nga po, tsaka dalangin, tsaka kilos, ganun po. Laban lang, kumbaga. Yes. Diba? Sports-minded. Sports-minded. Carlo, bago ako mag-slam book, meron bang right technique yung sa boxing? Ano ba dapat yung positioning? Can you tell us yung parang dapat ba ano yung right mo or kung left-handed ka, tapos saan ba dapat? Ay, depende sa nose. Ano ba yung pwede ba mo lang sa amin, pakita mo lang sa amin. So I'll do na lang siyempre para sa mga tagapakinig natin sa radyo naman. Sabihin ko lang ako yung magiging parang magpe-play by play audio mo. Can you show us papaano yung position? Yung suntok talaga po, dapat naka-deliver ng maayos po yung suntok. Straight po. Yung saan yung power mo, doon mo i-develop po eh. Okay. Yung ganun po. Pero yung kamay, meron bang dapat na position ng kamay? Yung before mag-start, di ba? Lagi ba dapat naka-cover yung face? Yes po. Saan ka komportable po? Minsan kasi naka-down na yung balikat po yung yung balikat. Patulad ng weather po, naka-shoulder, naka-depensa, pwede kang sumuntok ng straight po eh. I see. Parang dapat relax. So, depende pala sa boxer yun. Decide paano ka kasusuntok, bago ka counter o depensa ka, step. Basta nakaka-cover po yung... Dapat naka-counter yung isa. So, ang mangyayari niyan, eto, naka-cover, tapos gumaganon. Diba? Okay. Tapos the same thing around. Parang kapag left-handed ka, naka-cover naman yon. So, dapat may depensa. May depensa din po. Pag sumuntok, makadepensa din. Naka-swing yung kamay pag tapon ka ng hook po. Ganun. I see. Akala ko talagang kailangan ang fist nandito sa ilong, tapos ang ganyan. So, dapat pala hindi nakadepensa na yung isa para eto lang yung job ng job, no? Yes, po. Tapos naka-prepare yung pang-knockout mo po or power punch mo. Paano mo makukuha yung power punch? Nakakuha mo yun sa hips po, sa lakas mo. Yung power punch, yung straight bo or wild po, ganun. Igaganon mo. So, pag ang ginawa mong movement is kasama yung hips mo, pag ganon, sigurado tulog yung kalaban. Aba, ganun pala yun alam nyo na mga boys At DJ Mac, alam ko na tinuro na sa akin ni Carlo papaano. Pinag-aaralan ko na kaya ang galing. Yun yung mga technique ating mga kabahagi, kung papaano nyo mananockout yung kalaban. Dapat,
full force with the hips. Yon, malakas ang ang impact, tulog agad. Oh, that's nice. Thank you for that, Carlo. Okay, so ang dami nating nalalaman kay Carlo, pero ito na muna. Carlo, let's get ready for our Slam Book. Slam Book. Slam Book. Sabi ni Ken Dugan, Carlo, paano po ang training nyo, sir? Training namin every morning po. Morning tsaka hapon po. Ganun po yung training namin. Pag morning 6 a.m., pag hapon 3 p.m. po. Ganun po yung Grabe, no? every day po. Ganun po yung program namin. So that's Monday to Sunday o may pahinga naman kayo na araw? Sunday lang po. Linggo tsaka Sabado yung pahinga namin po. Sabado ng umaga, meron kayo pag hapon rest. Pag linggo rest po. Oh, so hanggang Saturday morning may practice. Hirap din talaga, no? So, ano ang importante, Carlo, ng pinapalo sa abs? Bakit stick ang ginagamit? Kapag yun, di ba, nagtitraining, bakit stick? Depende po sa kanila yun po yan. Kasi sa amin po, sit-up lang po. Wala kaming stick po eh. Oh, depende. Ang alam natin, di ba, parang may stick talaga para mas tumigas yung abs. Depende po. Meron kang ganyan. So, sa amin po, wala po. So, kailangan namin mag-sit-up tsaka yung symbol po ay ihuhulog sa amin sa tiyan. So, pero anong importance nun, yung pinapalo? Para mas tumigas? Hindi ko alam po. Para magkaroon ng abs? Siguro po. Siguro. Kailangan ba may abs? Pag boksingero ka? Depende po eh. Meron din may abs na, meron din boxer na walang abs pero matigas. Ganun po, ganun. Chubby, mga ganun. Pero, Sabi ni Chamelin Tenorio, sino po ang favorite na nakalaban ninyo? Siguro yung last Asian Games po. Kasi ubusan kami ng estilo po eh. Yung, yes po, ubusan kami ng talino, ganun po. So, kapag ba nasa laban ka, 'di ba, binigay mo na ito yung technique, ito yung mga binibigay mo. Meron ka pa mga reserve diyan na kapag hindi niya pa nagagawa, ikaw na. Parang ganun. Yes po. Ganun po. Ganun po talaga yung style. So dapat mag-ano ka ng hindi mo ibigay lahat yung yung sparring mo. May tinatago ka talaga po na sekreto. Para hindi niya alam, 'di ba? Bigla mo lang iso-surprise mo na lang siya at yung surprise na yung pang knockout pala. 'Di ba? So dapat din pag sa boxing ka, talagang mindset ka, naka-focus ka talaga, 'di ba? Ganun katindi. Yes po. Mental mo po, 'yan talaga. Si Andy Tan, sabi niya, ano po yung pinaka-worst na injury na nangyari sa inyo? Balikat ko po. Okay. What happened na force masyado? Ano po, nga sa ngayon po, yung tendon ko po namaga po, ganun. Oh, pero ilang linggo? Hindi ko po alam. Tagal na kasi ito po eh. Hanggang yun po, ngayon. ngayon po, nagre-recover po ako. Oh, yes po. Eh, paano yung laban kapag tinitiis mo lang? Yes po, naman po. Titiis ka po. In fairness. So, masakit talaga po. So, tiis lang, ganun po. Pero Carlo, kahit na may mga nararamdaman ka ha, talagang nakakapagdala ka ng gintong medalya, ng medalya sa ating bansa. And we thank you for that. Si Princess Lagmano, sabi niya, ano po yung favorite match nyo at kailan? Sa next po, hindi ko pa lang yung date pero sa Italy yung gaganapin. So, sana po, doon po yung second qualifying namin. Sana, yan po, lahat na maglaro sa amin, kahit sino maglaro sa amin, sana hopefully na ma-qualify, ganun po. I'm sure. Dasal tayong mga Pilipino. Carlo, ano ang mas mahirap sa training? Power punches or stamina building? Stamina po. Stamina. Kasi syempre, yun ang kailangan mas mapalakas mo eh. Diba? Yung power, nandiyan na yung power po, yung stamina talaga po. Kasi kailangan po. Nandun na lahat, kargado na po yung lahat. Power, stamina, nandun na po. Dala mo na po. Kumbaga package na, no? Sabi ni Mark De La Fuente, nakakatulong po bang galit ka dapat sa kalaban o parang iisipin mong galit ka sa kalaban para mas malakas yung suntok? Pag may galit ka masyado to sa akin. Kung may galit ka po, hindi mo na lalaro yung laro mo po eh.
Yun. The same thing with wrestling. Kasi naalala ko, sinabi ni Ronil noon kala ko kapag galit ka, mas nabubuhat mo yung kalaban Same thing with boxing, na syempre, kapag nga naman may galit ka, nawawala ka sa focus, 'di ba? Kasi iba yung nararamdaman mo. So, hindi dapat galit. Dapat bati mo yung kalaban mo at saka mo siya suntukin. Ganyan. Janine Cruz Montano, ano po yung dapat na condition mo bago ka sumalang sa laban? Dapat naka-relax ka, kompleto yung tulog mo, tsaka sakto yung, tama yung pagkain mo, tsaka relax ka nun po. Tapos preparado yung katawan mo. Tsaka yung, yung utak mo, walang distraction. Walang distraction. Si Brian Corpus, masakit po ba kapag nasusuntok malapit sa ulo? Hindi po ba delikado yun? Kanina we're discussing about that. Yes po, masakit talaga. Wala na, may bukol po. Bukas laro ka ulit. Sobrang sakit talaga. So, yan po. Hanggang masanay ka, wala naman po. So kumbaga sanay na alog yung utak mo, ganun yung ulo mo. So, kailangan talaga yung palagi po. Kailangan talaga na uminom ka ng tubig. Ganun po. Kasi iwas na kulang ka ng tubig. Doon yung reaction ng katawan mo po Carlo, kung may major part na hindi dapat matamaan, na delikado, aside from the head, ano yun? Siyempre, yung body po talaga. Sobrang sakit part? din po. Sa ribs banda po. Ito ba yung yung mas tawag dito sa may ribs, dito sa lower? O papunta dun sa baba? Yes po, lalo na matamaan kidney, mo po, yung sa likod, yun. Minsan matamaan talaga, yung sobrang sakit po talaga. Yung pala yun, yung mga pag minsan nasuntok dun sa may medyo lower part na ng abdomen, di ba? Namimilipit na. Eto, may tanong ako. Dumating ba sa point na muntikan ng masuntok din yung iniingatan yung part sa gitna? Sa amin po. Pero sa akin po naman, hindi ko pa na-try po Pero meron sa likod. Puro ka sa likod? Yes po, natamaan ako sa likod. Pero may mga kasamahan ka ba? Na pag nagkukwentuhan kay mga boxer, natamaan ako doon sa iniingatan ko. Yes po. Ganun. Meron talaga po sa kasama ko, meron talaga. Hindi maiwasan talaga po. Lalo na sakit. Lalo na pag sugarista yung partner mo, ka-sparring mo. Kahit hindi makatama siya, blue na lang tamaan siya. Blue tawag niyan po. Low blow. Yes po. Yes po. Sakit nun Di yun yung mga So may mga napapanood pala tayo mga boxer. Pag doon din naman namimilipit, diba? Sa sakit. Yun pala yun. Ibig sabihin, tinamaan siya doon. Ang hirap, diba? Hirap maging lalaki kasi ang dami mong poprotektahan. Anong tips yung, sabi ni Marco Zumbal, ano pong tips nyo sa mga batang gustong maging professional boxer? I think ito yung kaninang advice mo. Carlo. Yung una po talaga, pag-isipan mo ng buti po. Kasi pag once na professional na sasabihin na professional po, iba yung gamit na gloves, iba yung, kasi nagagamit sila ng 6 ounce na gloves, sobrang nipis na po talaga. Tapos yung bala po talaga, yung kapal, tsaka kahit patamaan ka ng jab, sumasakit talaga. Yung isipin mo talaga po, pumasok sa ganyan, so lumabas ka din na safe ka, kasi yun po talaga yung dami na disgrasya dahil sa pro, kasi gusto nila easy lang. Dapat maging learn ka palagi sa pag ganyan sa pro, kasi sabihin mo magaling ka, at sabihin mo magaling ka, kasi iba rin yung mga veterano dyan makalaban yung mga veterano, sobrang magaling din talaga, magaling magpatama, saan ka pagkariyahin. May specific ka ba na gloves, Carlo, na yun ang dala-dala mo kapag may laban ka? May mga issue po kami talaga po. Every maglaro kami po. Sparring namin, pang partner, ganun po. So, hindi naman yung bring your own, parang ganun. Hindi po. Magdadala po kami. Meron kami talaga po. Magdadala kami ng gloves. Pahabol na question ni JC. Ilang oras po ang kailangan tulog bago ang laban? 8 hours din ba? Or kailangan mas more than that? Minsan kasi po, lalo na pag kalaban mo, nagbabasa ka po. Kasi nadidistract yung utak mo din minsan. Iniisip mo palagi ganito yung laro niya. Minsan, mataas sa amin talaga pag may laban nyo 3 oras. 3 oras? Ganun po. Ang tulog mo? Yes po, minsan. Kasi syempre di ka na parang nadidisturb na yung tulog mo. Yes po. Paano yung laro yung ganun po? Paano ka magsiset ganun yung laro mo? Ganun. Ang hirap pala, di ba? Yung parang yes, I think nasagot natin kanina yung question na may regular check-up sila.
right after ng before and after the fight. Last question from Chamelin Tenorio. Sino po yung pinaka-favorite na nakalaban ninyo? Favorite na kalaban ko. Halos naman lahat po eh. Siguro yung last Uzbek, ganun po. Uzbekistan. Yes po. Tapos pagkatas ng laban nun, Carlo, kayo bang magkalaban syempre 'di ba, baka mamaya for photo ops lang 'yun eh. Sa labas ba, sa labas ba ng ring, friends kayo? Yes po. Sinasabi po good luck, ganun po. Sinasabi namin pag ganun po. Dumating ba sa point na naging kasparing mo si Macy's? Ay, hindi po. Talo ka lagi kay Macy's, baka knockout ka lagi. Pag ganun po. Ayun. Naku, thank you so much, Carlo, sa pagsagot ng ating mga katanungan from our listeners. Salamat sa iyo, pero hindi pa rin po tayo nagtatapos dyan dahil eto na ang ating Fast Break. Fast Break. Fast Break. Fast Break. Carlo, ito mabilisang sagot lang. Are you ready? Okay. Lights on, lights off. Lights on. Daytime training or nighttime training? Nighttime training po. Nighttime training. Suntok sa buwan o suntok sa pader? Suntok sa buwan po. Uppercut or hook punch? Uppercut po. Ano mas prepare mo? May gloves o wala? May gloves. Training o bebe time? Training. Sino ang athlete crush mo? Wala po. Dati po si Marica Reyes po. Marica Reyes. Makalaban si Manny Pacquiao o makalaban si Mayweather? Makalaban si Mayweather. Idol. Idol mo. Beauty or brains? Brains po. What is your favorite number? 28. Complete the sentence. Knockout ko si... Gusto kong ma-knockout si... si Mayweather. Sino? Si Mrs.? O ikaw ay na-knockout ni Mrs. Complete the sentence, Carlo. Lahat gagawin ko para sa aking... Pamilya. Ano ang hashtag ng buhay mo ngayon? Family goal ko. Thank you so much. Thank you, Carlo, sa iyong being a good sport sa pagsagot ng aming mga katanungan. Maraming salamat sa iyo. At syempre, bago pa tayo magtapos ulit, thank you muna Fin Cotton sa pag-sponsor ng ating program. And of course, ML, Kwarta Padala and ML Wallet. And your final message, Carlo, sa ating mga tagapakinig, sa libo-libong mong mga fans, sa aming mga Pilipino na sumusuport at nagdadasal sa iyo tuwing laban mo. Maraming salamat po sa suporta po, lalo na sa ngayon. Salamat sa unlock na interview po. Maraming salamat sa inyo po. Maraming salamat din po sa mga tao nanonood, na sumuporta, sa mga atletang lumalaban para sa bayan natin po na sinusuportahan ninyo po. Maraming salamat sa inyo lahat talaga po. And God bless and stay safe sa inyong lahat. Carlo, eto pang isa. Sa mga magulang naman na ayaw ng payagan, katulad mo, yung mga anak nila na sumabak at gusto sa boxing. Huwag mo niyong pigilan yung anak niyo po kasi baka yung anak niyo po ay yung mga pangarap mo sila yung tutuloy para sa inyo po. Ganun po. Suportaran niyo po. Tsaka, yun po. Disiplina lang po yung mga ipayo nila sa inyo po. Yun po. Alam mo, Carlo, meron tayong station dyan sa DXCO, Cagayan de Oro. Pwede mong batiin yung iyong mga kababayan nandyan ngayon, yung mga kasama mo dyan sa Cagayan, in Visayan. Go ahead. Sa mga barkada ko po na hanggang ngayon di sila nagsasawa sa akin na pakinggan, yun sila Daryl, Warlat, and Hanif, Paalam family, and Padilla family, and Warlat family po. Salamat sa lahat po na sumuporta sa amin, lalo na sa boxing team, sa mga batang nanonood din sa akin, nag-idol. Maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat po. You may greet them in Bisaya, Carlo. Salamat sa tanan yung nagtanaw, naminaw, o daw pasalamat nga magamping tanan. Stay safe o gamping.
Alam nyo, hindi mahirap I mean, napakahirap para sa mga atleta na sumabak sa kanilang laban. Mas lalong mahirap kung walang suporta, 'di ba? Mabuti na nga lang at merong mga willing na magbigay ng sponsorship. ML Wallet, napakadali na lang para magpadala ng pera. Thank you again. Thank you so much, mga kabahagit kawan, and thank you sa pagsama sa amin ng ating boxer gold medalist na si Carlo Paalam. Thank you again, Carlo. Again, until next Saturday, mga kabahagit kawan, always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone!